May bago ng commanding general ang Philippine Army sa katauhan ni Lieutenant General Antonio Navarrete, habang binigyang pugay naman si retired Lieutenant General Roy Galido sa kanyang naging kontribusyon sa hukbong katihan. Narito ang balita ni Paul Montibon. Opisyal nang itinalaga si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-67 Commanding General ng Philippine Army kapalit ni Lieutenant General Roy Galido. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Change of Command Ceremony sa Taguig City nitong Huwebes, Hulyo 31. Sa kanyang talumpati, inilatag ng bagong Commanding General ang bagong direksyon ng Philippine Army, ang isang pamumunong nakatuon sa kapakanan, kalusugan, edukasyon at kinabukasan ng bawat sundalo. Nurturing our greatest asset. Every soldier matters. We will ensure that career paths are clear, skills are recognized, and opportunities for growth are accessible to all, from the newest private to the most seasoned NCO. We will foster an environment where every individual feels valued, respected, and empowered. Partikular ang pagbibigay diin sa mataas na moral ng bawat sundalo. On moral, strength in spirit. A high moral army is a resilient army. We will encourage cohesion, esprit de corps, and celebrate our victories, big or small. Commanders and leaders at all levels will be held responsible not just for performance, but for how they uplift and care for their troops. We will recognize service, reward excellence, and build a culture of respect and pride. Pangunahing prioridad din ang pagkakaroon ng dekalidad na healthcare system para sa pisikal at mental na kalusugan ng buong puwersa. On health, strong body, ready mind. A fighting force is only as effective as it is healthy. Physical and mental well-being will be a priority. Regular medical checkups, access to health services, and mental health support will be strengthened. Soldiers will be encouraged to take care of themselves and each other. We fight as one, and we heal as one. Isinusuling rin ang pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan sa harap ng makabagong anyo ng digmaan mula sa tradisyonal na taktika hanggang sa cyber defense. Education empowered by knowledge. Modern warfare is fought not only on the battlefield but in the mind. From traditional tactics to cyber defense, education will be key to preparing for both present and future threats. We will support formal education, technical training, digital literacy, and military schooling. Because a well-informed soldier is a powerful asset. At higit sa lahat, tiniyak ang matatag na suporta at benepisyo para sa mga sundalo at kanilang pamilya. Economic stress at home affects performance in the field. We will promote financial literacy programs, support systems for dependents, and ensure timely access to pay, benefits, and savings schemes. A soldier who is financially secure is more focused, more determined, and more loyal to the cause. Samantala, naniniwala rin ang Army Chief na lalo na hindi lang sa usaping panloob ang dapat bantayan ng kanilang hukbo, kundi ang malaking hamon ng teknolohiya dahil sa mga bantang dala nito sa puwersang militar, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng bansa. We are entering an era where wars are not only fought with bullets, but also with bites, where borders are tested not just by battalions, but by bandwidths, where battles can be won or lost through morale, awareness, and unity. This is why we must prepare not just externally, but internally.
Samantala, ginawaran naman ng Pangulo si Lieutenant General Roy Galido ang nagretirong Commanding General ng Philippine Army ng Presidential Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo at dedikasyon sa kanyang panunungkulan. Maliban dito, tumanggap din si Galido ng iba't ibang parangal bilang pagkilala sa kanyang mahalagang kontribusyon sa hukbong sandatahan ng Pilipinas mula ng manungkulan siya bilang Commanding General noong Agosto taong 2023. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.